Noong 1872 hanggang 1892, sa malayong syudad ng Barcelona, Espanya, isang kilusan ang nabuo bilang tugon sa pagbitay sa tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, isang pangyayaring nagpaalab ng damdamin ng mga Pilipino. Ito ay tinatawag na propaganda movement. Ang kilusang propaganda ay samahan ng papel, lapis at karunungan ang gamit. Bukod kay Dr. Jose Rizal, may iba pang mga kasapi ang naturang kilusan at pinangungunahan ito ni na Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at marami pang iba. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Kailangan natin lantad ang pang-abuso ng mga Espanyol. Tama ka, Jose. Gamitin natin ang ating talento sa pamamagitan ng pagsusulat. Kailangan nating ipaabot ang ating mga saloobin sa pamamagitan ng ploma. Kailangan nating maipaabot sa mga mamamayan ang mga nangyayari. Oo, Mariano, kailangan natin ng isang paraan upang may parating ang ating mga mensahe sa nakararami. Kaya natin itong gawin sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga aklat. Maaari tayong sumulat ng mga aklat na maglalantad sa pang-aabuso ng mga Espanyol. At doon nag-umpisa ang kanilang misyon. Sinimulan nila ang paglikha ng mga aklat na naglalantad sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Ang una sa mga ito ay ang Noli Me Tangere na isinulat ni Rizal. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobela. Ito ay salamin ng ating lipunan, isang patunay ng pang-aabuso ng mga Espanyol. At hindi tayo titigil sa Noli Me Tangere, Jose. Mayroon pa tayong El Filibusterismo at iba pang mga aklat na magsisiwalat ng katotohanan. Tama ka, Marcelo. Ito ang ating misyon at ang ating tungkulin bilang mga propagandista. At sa kanilang mga aklat, naging tulay sila upang maiparating sa nakararaming mamamayan ang mga nangyayari sa bansa. Sa kanilang mga salita, naging boses sila ng mga walang boses. Naging mata sila ng mga bulag sa katotohanan. Pilipinas, bansang binalikan ni Rizal. Pumunta siya sa bahay ni Doroteo Onchonco sa Ilayo Street, Tondo, Maynila noong Hulyo 3, 1892 upang itatag ang La Liga Filipina. Maligayang pagbabalik ni Noong Rizal. Maraming salamat. Kayo'y magsiguro. Bumalik ako sa Pilipinas upang pag-usapan at itatag natin ang La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay magiging simbolo ng ating pagkakaisa at pagkabukid-bukid. Mayroon akong konstitusyon na inihanda na makikita niyo sa papel na ito. Kung makikita niyo, ang unang-una, layunin nitong pag-isahin ang buong kapuluan bilang isang malakas at mapagkaisang pangkat. Naisin itong magbigay ng proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan. Pinagpagunahan din ng liga, pangangailangan sa edukasyon, agrikultura at kalakalan. Huli, layunin ng liga, pag-aralan sa tupad ang reforma. Maraming salamat sa iyong magandang ideya, Rizal. Tama. Sumasang-ayon kami. At marami din salamat sa inyo. Ang La Liga Filipina ay binubuo ng mga taong nagnanais na maputol ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kasama dito ang mga kilalang personalidad tulad ni Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Dagdag pa dyan, nais nitong magbigay ng tulong pinansyal para sa mga scholarship, legal na tulong at pautang. Dahil sa mga aktibidad ng La Liga Filipina ay nababahala ang mga Kastila. Ito ay itinuring nilang isang banta sa kanilang kapangyarihan.
General, ano yun? May nabalitaan akong may bumubuo ng La Liga Filipina. Sino ang nagpasimuno nito? Si Rizal. Si Rizal ang nagpasimuno nito. Punyeta, pag-aalsa ba ito laban sa Espanya? Marahil nga po. Hindi maaari yan. Hulihin mo silang lahat, lalo na si Rizal, at dalhin mo siya sa dapitan. Masusunod, General. Humanda ka, Rizal! Mananagot ka sa ginawa mo. Pagsisisihan mong kinalaban mo ang gobyerno. Apat na araw matapos ang organisasyon nito, hinuli si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at itinapon siya sa dapitan. Sa pagkawala ni Rizal, hindi na aktibo ang liga. Ngunit sa tulong ni Domingo Franco at Andres Bonifacio, ito ay muling naorganisa. Ngayong nahuli na si Rizal at hindi na aktibo ang ating samahan, ano na ang ating gagawin? Muli kaya natin itong ayusin? Oo nga, tama. Sangayon ako dyan. Naging si Apolinario Mabini ang naging kalihim ng kataas-taasang sanggunian. Nagpa siya silang suportahan ang La Solidaridad, isang pahayagang reformista at mag-ipon ng pondo para dito. Ngayon na ako na ang kataas-taasang sanggunian, nais ko na suportahan natin ang La Solidaridad. Suportahan ang La Solidaridad. Suportahan! Suportahan! Suportahan ang La Solidaridad! Maraming salamat. Kahit wala si Rizal, patuloy na umiral ang diwa ng Liga sa pamamagitan ng mga kasapi nito. Nanatiling tapat sila sa pagtataguyod ng mga reforma at suporta sa layunin ng La Solidaridad. Ngunit ilang buwan ang lumipas, nagdesisyon ang kataas-taasang sanggunian ng Liga na ipawalang bisa ang samahan sapagkat natuklasan ng mga leader ng reforma na ang karamihan sa mga popular na konseho na binubuo ni Bonifacio ay hindi na handang magpadala ng pondo sa mga propagandista sa Madrid. Tulad ni Bonifacio, sila ay naniwala na ang mapayapang pakikibaka para sa mga reforma ay walang kabuluhan. Ng Liga sa dalawa, ang mga konserbatibo na pinamumunuan ni Domingo Franco na nagnanais na ipagpatuloy ang mga hangarin ng samahan sa bagong tatag na kilusang Cuerpo de Compromisarios, at mga radikal na pinamumunuan naman ni Andres Bonifacio na naglalayong magtaguyod ng bagong kilusang lalaban gamit ang dahas, ang katipunan. Patuloy nating suportahan ang La Solidaridad. Sang-ayon ako dyan. Bubuo tayo ng lihim na samahan. Tatawagin natin itong katipunan. Kung yun ang iyong nilalais, susuportahan kita, Bonifacio. Maraming salamat. Bonifacio, hindi namin maintindihan kung bakit ka nagtungo sa isang lihim na samahan tulad ng katipunan. Kami ay patuloy na sumusuporta sa La Solidaridad at sa mga reformang ipinaglalaban nito. Ako ay naniniwala na ang paghihiwalay mula sa Espanya at ang mga armadong revolusyon ang tunay na daan tungo sa kalayaan ng ating bansa. Ang La Liga Filipina ay hindi sapat upang makamit ang reformang ating hinahangad. Bonifacio, ang iyong hakbang ay maaaring magdulot ng panganib sa ating mga sarili at sa mga kasapi ng La Liga Filipina. Hindi dapat tayo magpadala sa radikal na ideya ng revolusyon. Sa aking pananaw, ang sambayanang Pilipino ang siyang tunay na lakas ng pagbabago. Sa pamamagitan ng katipunan, ang mga ordinaryong Pilipino ay magkakaroon ng pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Bonifacio, hindi dapat natin hinahamon ang ating mga autoridad. Ang ating mga adhikay ay maaari natin maabot sa pamamagitan ng isang malumanay na pagkikipag-usap at pagtanggap sa mga reforma nito. Inuulit ko, ang paghihiwalay at ang mga armadong revolusyon ang tanging paraan upang mabawi natin ang ating kalayaan. Ang sambayanang Pilipino ay handang lumaban para sa kanilang mga karapatan. Hindi natin ito dapat ipagkait sa kanila. Kahit hindi kami sang-ayon sa iyong mga hakbang, sana'y magtagumpay ka sa iyong layunin, Bonifacio. Maraming salamat sa inyo.
Mula sa liga patungo sa katipunan, nagbago ang layunin mula sa asimilasyon patungo sa paghihiwalay. Ang mga pamamaraan ay nagbago rin mula sa mapayapang pakikibaka para sa mga reforma patungo sa armadong revolusyon. Ang mga masa ay naniwala na ang tanging solusyon sa kanilang mga problema ay ang revolusyon. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang ating kalayaan. Ipaglaban ang ating karapatan! Ipaglaban! Lalaban para sa bayan! Lalaban para sa Pilipinas! Sa huli, ang mga sakripisyo at pagsusumikap ng mga propagandista at ni Rizal ay nagbunga ng isang malayang bansa. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na patuloy na ipaglaban ang ating mga karapatan at kalayaan. Ang kwento ng propaganda movement at La Liga Filipina ay hindi lamang tungkol sa pakikibaka para sa kalayaan, ngunit pati na rin sa kahalagahan ng pagkakaisa, edukasyon at pagpapahalaga sa ating mga karapatan. Sa bawat salita at gawa nila, ipinakita nila sa atin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng bawat Pilipino na nagnanais ng pagbabago.